The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Let's all behave. Ito na si Dean Jeff Elis Cupides. Yes po. Pastor, Mr. Chair. Ay, sorry. Ano pala? Brad. Brad to. Opo, Jeff Elis Cupides. Good Go ahead, morning, Brad. Pastor Jeff. Good morning, Your Honors. Cha at Ted. Good morning. Oh, you are recognized. Pastor Jeff, the floor is yours. May I proceed? Proceed? You may. Opo. Okay. Thank you. You have Your 2 minutes. Honors. Well, good morning muna sa ating mga taga-subaybay. Okay, Princess Garcia, aking kaibigan, good morning. Pag-usapan natin ngayon sa Luke chapter 7, may mga moment po sa buhay na parang wala na tayong magagawa. Okay, maganda po itong kwento na to kasi yung tao na to nagdasal na, naghintay, umasa, pero namatay pa rin yung anak. And mind you, nag-iisang anak. And mind you, lalaki. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang widow, ito po kasi isang widow. Ibig sabihin, nag-iisa na lang yung anak, namatay pa, her only source of future, her only source of support, security. Kasi po, hindi po ngayong modern day situation, nung unang panahon, pag ikaw po ay balo na babae, no, widow, ikaw po talaga ay nakaasa lang sa iyong anak. At kung anak mo yan namatay, wala ka na talagang pag-asa. Either mangangalakal ka, magiging pulubi and all. Yun na lang po yung kinakahinat na natong babae na to. So habang nilalabas yung bangkay sa isang funeral procession, maraming tao umiiyak. Okay? Maraming tao yung nawalan nila ng pag-asa para sa kanilang mahal sa buhay na yung babae nga. Then Jesus arrived to the picture. Hindi naman siya tinatawag si babae. Nagkasalubong lang yung prosesyon ng funeral. Si Jesus naman, papasok naman ng bayang nain. Wala nagsabi na, Lord, tulungan mo naman tong babae na matayan. Pero nakita ni Jesus, yung widow, ang sabi sa Biblia, when the Lord saw her, His heart went to her. Napakagandang picture na to mga kapatid. Before Jesus performed the miracle, He saw her pain. Bago niya, of course, bubuhayin niya itong binatilyo na to, dinamayan niya muna yung ina. At sabi niya rin sa nanay, don't cry. Para napaka-insensitive, Merong burol, may lamay, may prosesyon ng patay. At sabi niya sa nanay, huwag kang umiyak. Hindi dahil bawal umiyak, hindi dahil maliit lang yung sitwasyon niya, kundi dahil may gagawin siya na hindi pa nakikita ng widow na to sa buong buhay niya. Sabi niya rin sa lalaking bangkay na nasa ataol, young man, I say to you, get up. At yung po pinakamalaking mirakulo sa buhay nitong babae na to, yung anak niyang binata na patay, umupo sa kanyang kinahigaan at nagsimula magsalita. Sabi po sa 1:10, John 10:10, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Nito, na lubos na may kasaganaan. Imagine that moment. Funeral naging place of celebration. Yung iyakan naging praise. Ang akala nilang ending naging new beginning ng bagong testimony. So as I pray, maybe today, may bahagi ng buhay mo na parang patay na. Broken relationships, dream na wala nang kakahinatnan, a business na nag-collapse, maybe yung failure mo, ang tagal mo na nandyan sa addiction na yan, wala nang pag-asa. But this story reminds us, Jesus can step into places where we think nothing can happen anymore. So, kung kayo po ngayon nakikinig, kung tingin mo wala nang opportunity para mabago, lumapit tayo kay Jesus. Ilapit mo yan kay Jesus. Kasi si Jesus po kaya niyang buhayin ang mga bagay na wala nang kabuhay-buhay. Pag dumating si Jesus, yung mukhang ending, pwede niyang gawing new beginning. Anong bahagi ng buhay mo ngayon pakiramdam mo wala nang pag-asa? Can you trust Jesus? Even you see even you can't see na may pag-asa yan. So 1:10, ako'y narito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito na may lubos, na kasaganaan. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po. Dahil yung compassion mo, hindi mo kinailangang humingi ng tulong yung babae, nilapitan mo lang at ikaw'y naawa, at ibinigay sa kanya ang kanyang anak na bangkay, ginawa mong buhay. Salamat, Panginoon, maaaring makarelate kami dito sa kwento na to. May mga bagay na sinukuan na namin, mga ending na feeling namin wala ng pag-asa. Pero Lord, ino-offer namin sa iyo, bigyan niyo po kami ng pag-asa. Ang aming bansa, ang aming pamilya, ang aming buhay. Lord, bigyan niyo po ng panibagong pag-asa. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.
Brad Jeff, muli, thank you. Salamat na marami Maraming sa mga salamat, nakikinig Brad. ngayon sa atin. Salamat po na marami sa mga tumatangkilik po, partikular sa segment na ito. Nag-aabang po sa segment na ito. Thank you very much po. Salamat na marami. Alright, so Brad, bukas ay bisperas na ng Huwebes. Bisperas na bukas ng birthday ni Nanay Christy Fermin. Nako. Yan si Manay Christy, lagi nating sinusubaybayan. Yan. Sasarhan natin bukas ang Reliance Ba? at ang... Reliance lang? at Ay, buong Mandaluyong ang ipasara natin. Sa EDSA hanggang dulo. Nay, happy birthday. Sasarhan natin ang People Power Monument. Yun lang sa EDSA. Sige. Ibang klase. Salamat na marami, Brad. Muli sa iyong panahon na binibigay sa ating programa at sa gabay nito ang mensahe ng ating pong segment na The Daily Brad. Yes, Brad Ted, we-meet ko lang aking kaibigang pastor din, si Stephen Prado. Makita tayo mamaya sa ating mentoring at ganyan din po sa aking kapatid, Cheris Benipayo. Thank you so much for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.